Kunti lang, yung blessing, ganito lang yung kulay niya, yung kasalanan ito lang talaga. Minsan kasi yung kasalanan nagsisimula sa maliit, tapos pag nasanay ka lumalaki. Hindi mo na ako susunod, hindi mo nalaman ni mama eh. Na, kunwari, hugasan mo siya, late na sobra. Tapos mamaya, kakain na kayo, ano yung makainan nyo, di ba? Ganun kasi yung parang, feeling ko, ganun yung kasalanan ng isaw eh. Sobrang late lang nung inisip niya, nakapagkain lang naman to. Pero kung mag-a-advance tayo ng 2 chapters, makikita natin na nung nakita niya na yung value ng birthright, umiyak pa rin siya, diba? Umiyak pa rin siya kay Isaac. Tapos, tayo ba't niya nung binigay doon? Akin yun eh. Ba't mo muna binigay? Kasi sa'yo naman talaga yun. Pero, syempre, yung context na to medyo blurred out. Kasi pag binasa mo talaga siya ng buo, kung totoong binasa mo siya, makikita mo naman doon na may prophecy talaga. So, mangyayari talaga yun regardless. Pero yung point kayo sa buhay natin, wala naman sigurong libro somewhere na sabi naman ngayong araw mo kumupit si Joel James. Na hindi ko na talaga yung naiwasan kasi may prophecy mo kumupit ako eh. Tinadhana ng Panginoon ngayong araw ang pangungupit ni Joel James, verse 2. Wala naman, di ba? Like, I know na parang masyado natin gina-glorify yung mga tao sa Bible kung makasalanan sila. Then minsan, pag nabuklat na yung mata natin, nabuksan na yung mata natin na makasalanan sila, masyado naman natin silang minamaliit. Ay, hindi talaga doon. Tao din sila eh. Kasi ito yung madalas na sinasabi kala mama, pero hindi si mama natutuwa masyado pag nag-usapan namin ito. Kasi lagi ko na nababanggit na kung andun siguro ako sa panahon na yun, siguro nasa Pharisees ako. Or siguro nasa side nila ako. Hindi ko rin gugustuhin yung Panginoon, bago siya eh. Aside from that, may movement, walang movement ang Holy Spirit kagaya ngayon. So during that time, nakikita mo lang yung isang tao na gumagawa ng miracles. Pero at the same time, ganito rin kasi yung tingin ng Pharaoh nun eh, di ba? Nakita niya na gumagawa ng miracles si Moses. Pero gumagawa rin naman ng miracles yung mga sorcerers. Di ba? So in short, hindi siya nakakapanibago na, ay, may gumawa ng wine, pinakagawa na niyan, ginawa niya ang juice. Di ba? Madali siyang i-dismiss. Pag inisip na kasi ngayon, parang ang linis natin, alam natin lahat, ready tayo. Pero during that time na ikaw naman yung Anton, kung ikaw naman yung Maisu, ano yung gagawin? Ano yung situation na mahina tayo? Galit ka? Malungkot ka? Or sobrang saya mo? Kasi hindi naman limited doon yung impaired judgment. Minsan sobrang saya mo, makakagawa ka ng kasalanan. Minsan sobrang lungkot mo, wala ka nang ibang iniisip na may pakialam sa'yo pati Panginoon. So gagawa ka na naman ng kasalanan. Minsan sobrang galit mo, sobrang iksi na lang talaga nung nakita mong future. Yung future na kasunod, papatayin ko na talaga siya. Kasi ganun minsan yung sobrang galit eh. Minsan nagbabalik natin siya sa ML. Ako, nakakatawa yung secret. Ako talaga ako nagagala ng ML sa mga few years back. Pero may mga kalaro talaga na gusto mo talaga silang sakalin. Laro pa lang yun. Wala pa akong katrabaho. Paano pa kayo, di ba? Yung mga may trabaho na mataganda. May nakikita talaga kayo nun, wala siyang ginawang trabaho pa yung kanyang sahod. Ikaw yung may kasalanan pa wala siyang ginawa. Di ba? Nakakakilig siya tignan. Parang sa protein ng helicopter. Pero alam mo yun, may mga ganun kasi talaga eh. May ganun mga cases sa buhay natin. Kaya ako sinasabi na mayayabang tayo. Kasi minsan yung mga lessons sa Bible, na-overlook natin kasi feeling natin kaya natin. Feeling natin hindi natin sila katulad. Na, si Jonah, ay, hindi ako nakakain ng barko. Sinabi ng Panginoon, susunod ako eh. Sinabihan ka kamatay, sa takot eh. Sinabihan ka ba kaya na pumunta ka doon sa pinaka-Islam na bansa, tapos awayin mo siya, sabihin mo, bubunawin siya ng Panginoon. Excited ka kaya? Kasi ako, matatakot ako. Kahit nga sabihan ako na pumunta ka ng presinto, sabihin mo, mamamatay silang lahat. Kaya ko kaya, ako hindi ko kaya. O, diba? Nakatakot kaya. Diba? Lumiliit kasi, lumiliit yung point of view nila kasi naging kwento na lang sila eh. Alam mo, parang naging Barbie, gano'n, naging Elsa. Hindi naman yung totoo nangyari dati. Iniwala ba kayo doon? Diba? Pero isipin kasi natin siya, whether, kasi minsan nakakalito yung Bible, diba? Kasi may mga stories na parables na alam natin as we know na story. Then merong mga story na typically historical. Kasi yun yung nangyari sa buhay nila. Pero kasi tayo ngayon, minsan, ano yun? Kwento lang naman yun, libro lang naman yan eh. Pareho lang yun sa Harry Potter. Kasi may mga ganong tao eh. Kaya hindi ko naman sinasabi na sa church natin may ganon. Pero yung sinasabi ko is, maging mindful tayo sa iniisip natin, sa mga puso natin. Kasi yung mga kasalanan,
silang pinagkaiba sa isa't isa. Kasi for the wages of sin is death, hindi niya naman sinabi na for the wages of sin, may weighted average sila, na yung gatong kasalanan, 3 yung value, isa 2. Wala naman, di ba? So kung for the wages of sin is death, isa lang. Ano yung mga sins? Pwede tayong kumuha dun sa 10 commandments, pwede tayong magsinungaling, pwede tayong makabit, pwede tayong pumatay, pero mahal lang yung lahat. Tapos pag sinabi natin magnakaw, hindi mo magnanakaw kung kumupit ka ng 5 piso. Nang hindi alam ng ibang tao. Nakaw pa rin yan. Nagnakaw ka ng 1,000 sa trabaho kasi walang nakita, pinulot ko lang. Nakaw pa rin yan. Nagnakaw ka ng oras ng ibang tao, corruption. Na maraming pupunta sa'yo para magpatulong kasi hindi mo sila tinutulungan. Kasi tinatamad ka lang. Marami sa gobyerno nun. Corruption pa rin. Nagnakaw ka pa rin eh. Lalo na, bukod ba na naka-offend ka ng tao, diba? Tapos, yung atrasan kong isang verse dito kasi, aside from sa mga bagay na yun, yung sinabi rin sa Proverbs 18, 20, 21. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his sleep shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Yung akin naman dito, hindi kasi talaga tayo mindful pag tayo nagkakasala. Kagaya ni Esau. After na kumain, umalis lang siya agad. Filled. Masaya, contento. Parang tayo, pag nagkasala tayo, masarap. Hindi mo ba nakita? Hindi ako rin. Nagkwentuhan lang sila, napadaan kayo, narinig nyo na wala mo nang pakialam sa bahay na ito, pangit-pangit, mamanahin ko ba ito? Matutuwa kayo? Hindi. Nakang gagawin nyo sa motor na yan, malagi naman naka-flat yan eh. Matutuwa kaya kayo? Like yung buong buhay nyo, pinaghirapan nyo para maibigay lahat sa mga anak nyo, tapos marinig nyo sa kanila na wala naman pala silang pakialam. Naanin ko ba ito? Diba? Anin ko ba itong pamana na ito? Anin ko ba yung fields na ito? Anin ko ba ito lahat? Eh Kuya Bong, kunwari, ang trabaho niya, binibigyan ng trabaho lahat ng kapamilya niya. Paano kung marinig mo yung Kuya Bong? Kikiligin ka kaya? Taas ang pangarap nila. Hindi naman yung taas ang pangarap nila eh. Binabalikin nila yung blessing nila sila. Kagaya ng kay Esau. Na ano mo yung iniisip niya? Na walang worth yung lahat. Mag-deserve ko ito kasi anak nila ako eh, okay lang. Pero ba't ko ito kailanganin? Kaya ko naman. Magaling naman ako eh. Magaling siya eh. Hunter siya eh. Kaya niyang gawin yung gusto niya eh. Kaya naman tuwa si Isaac sa akin, di ba? So, ito naman, gusto ko siya ulit ibalik sa Proverbs kasi yun yung be not wise in thine own eyes. Na huwag mong tignan lahat ng bagay in face value. And in face value, sobrang laki ng spectrum. Kasi minsan, kahit tama ka, mali ka sa Panginoon. Alam mo yun? Tama naman siya, gutom na gutom siya, kailangan niya na talaga ng ang tawag nun, sabaw. Kasi, nanghihina na siya eh. Tapos totoo din naman siya walang kwenta yung birthright sa usapan ng pagkain, di ba? Gutom ako, birthright pinag-uusapan mo, wala naman kwenta yun ngayon. Gutom ako eh. So yung gusto kong pag-usapan pagkain, tama ka naman. Pero pag tinignan mo siya sa mata ng Panginoon, mali ka pala. Na hindi ka na pala masaya sa binibigay ng Panginoon. Kunwari, matalino ka. Kasi lagi mong iisip ko, ano magagawa itong talino na ito, dito naman sa public school. Totoo naman, nasa public school ka lang, wala ka rin naman talaga masyadong magagawa dyan. Pero lalaki ka pa eh. There's a future ahead. Pwede ka pang lumayo. Kasi yung talino na yan, babalikan mo rin yan. Tulad ng ginawa ni Esau na hindi siya masaya sa talent niya. Binalikan niya, tapos sabi niya, tayo ba naman binigay mo sa kanya? Sino dito yung mga may talent kumanta, sumayaw na, siyempre yung mga bata, hindi naman naman maintindihan na masyado. Pero yung mga medyo matanda na, alam niyo na dati ang galing ko sumayaw eh. Na dati ang galing ko talaga kumanta, pinakamagaling ako kumanta sa akin. Tapos ngayon iniisip mo na, bayan, bakit sinturado yung pinapakanta lagi? Ganyan din ginawa ng Esau eh. Na bakit bibigay dyan? Ako yung lagi nagbibigay sa'yo ng benison eh. Ako yung lagi nagbibigay sa'yo ng masarap. So ba't nabinigay sa kanya? Nakalimutan niya siguro na at one point, binaliwanan niya rin yung meron kayo. So huwag niyo na-expect yung value ng ibang tao yung meron ka. Kung ikaw mismo lang ang makilang. Ayan. So kaya nga, maganda siya sa mga bata kasi diba? Ngayon kasi yung point na may potential ka pa. Kasi kahit anong potential na meron ka, pwede ka talaga maging singer, sobra. Pero yung trabaho mo, ikaw talaga yung nagkakalkal ng basura. Kahit gano'n mo galing kasi, konti lang makaka-relate. Ano ba yung pinakamataas na karangalan na makuha mo halos dyan? Siyempre marinig ka ng katrabaho mo, matutuwa sila. Nakanta ka pa nga isa ba? Pero hindi mo na siya mapagkakitaan. Diba? Minsan nahihiya ka na rin umakanta ng stage. Hindi dahil hindi ka marunong kumanta. Dahil basurero ka. Eh kasi ba yung point? Na habang bata ka pa, pwede mong i-explore yung mga bagay-bagay. Na matalino ka pala, galing ka kumanta.
pogi ka pala, or pangit ka. Kasi, to be honest, meron talaga silang pros and cons lahat. Pero yung iba dito, di ba, like minsan, feeling mo pogi ka or feeling mo maganda ka. Kasi naisip mo na, anim ko naman yan, hindi mo naman magkakapera dyan. Pero pagdating ng point na hindi ka crush ng crush mo, iyak ka rin naman, di ba? Nasabihin mo, Lord, bakit naman, pogi naman ako eh. Di ba? Like, pinapaliit ko lang talaga yung verse ha. Kasi, mayroon siyang tignan, pag inisip natin yung 1,000 cattle, ako tayo doon, hindi mo ma-imagine yun eh. Wala ka kung isang baka eh. So, mayroon ma-imagine yung 1,000 cattle, di ba? So, imagine natin yung meron tayo. Yung blessings na meron ka, yung konting allowance na meron ka, maging mapagpasalamat tayo habang nangangarap ng mas malaking mga bagay. Pero alam mo yun, huwag natin i-despise yung meron tayo kasi meron tayong pangarap na mataas. Huwag nyo isipin na, ano ba yan, ito lang yung kaya ibigay nila mama sa akin. Pangarap ko maging doktor eh. Kasi ito lang yung mapamahalan nila sa akin, bahay na 3 stories na walang plano. Hindi ko slide kila mama ha. Sinasabi ko lang na, minsan kasi ganun yung point of view natin eh. Ano gagawin nila sa motor na yan? Iba naman ang bumili ng bago. Magkano ba yung 38,000? Magkano ba yung 40,000 para sa second hand? Diba? Madali mag-isip eh. Pero meron siya gawin. Kasi pag tinignan mo yung sahod ng magulang mo, 10K, 8K, paano sila nakaipon ng 38,000? Nakita nyo ba? Like, may wisdom yung mga old people. May sarili silang paraan kung paano nila nakuha yung mga bagay na meron sila. Huwag natin mamalitin yun. Amen. Kahit makasalanan sila or may mali sila. Meron talaga silang mali, may mali ka nga eh. Perfecto ka, diba? Tapos may mali ka. Paano na yun? Paano sila? Hindi sila perfecto. Kakamali talaga sila. Diba? Tapos gano'n naman din dapat yung tingin ng mga matatanda, feeling ko sa mga bata. Na nagkakamali talaga sila kasi bata pa sila. Diba? Na although hindi yun naging nag-reflect sa Bible, pero ginawa pa rin siya actually ni Isaac eh. Bless niya pa rin naman si Esau. Kung ano yung natitirang meron siya. Kung ano yung blessing na hindi niya binigay kay Jacob, binigay niya pa rin kay Esau. So tulad ng mga parents na na minsan may mga makulit na anak. Kasi ako makulit din naman ako. Sumasagot din minsan. Ganun pa sa parbait mo eh. So diba, like, bibigyan mo pa rin naman sila eh. Nakita ko yun. Like, may value pa rin yung mga bata eh. Kahit ano mo nagkamali sila. Si Esau, binenta niya na lahat eh. Parang lang din siyang concept ng prodigal son, diba? Na parang hindi niya talaga binalyo yung buhay ng tatay niya. Hindi niya rin binalyo yung meron siya. Hindi niya binalyo na pwede siyang magmana ng ganito kalaki. Binigyan niya lang na kailangan ko ng pera ngayon, ibigay mo na, huwag mong tagal-tagalan kasi nag-aala ako. Ganun din yung inisip na Esau eh. Yung sobrang iksi lang ng view natin. Kasi feeling ko, kaya ako siya masyadong literal, tapos ginagawa ko siya sa buhay. Kasi yung tutorial ng Bible kasi, hindi siya exclusive na panglangit ng lahat. Tinuturuan din tayo ng Bible na mabuhay ng tama habang nasa lupa. Amen. And along with that, tinuturuan din tayo ng Bible mabuhay ng may blessing. Hindi lang tama. Kasi tama din naman yung buhay nila Peter at saka ng ibang apostol, pero napugutan sila ng ulo, di ba? Iba doon sinunog, iba doon binugbo. Tama pa rin naman yung buhay nila, pero feeling ko wala namang nangangarap ng ganun sa atin. Na Lord, gusto ko talaga mabugbog para sa pangalan mo. So, na naman siguro, di ba? Kaya nga sinasabi na yung blessing of martyrdom is very selective. Konti lang talaga yung meron nun. Ayoko rin sana nun. Hindi ko alam kay Lord kung bibigay niya ako. Pero yun kaya, di ba? Don't bite off more than what you can chew. Sa mga blessing din. Kasi tulad na, di ba? Like, sobrang liit lang pala ng value ng gusto ni Esau, tapos pinagpalit niya yung sobrang laking bagay. Pag tinignan naman natin siya sa kasalanan, huwag natin ipagpalit yung sobrang iksi lang na kaligayahan para sa kasalanan din. Kasi, sino ko yung nagsabi nun sa New Testament? Na yung about sa pag-inom, okay? Sorry kung may nasaktan. Thank you sa pakikinig. Pero, yung sinabi kasi doon, na lalo na if ministro ka or like pastor ka, leaders, like iwasan mong magkasala, not just for yourself, pero para hindi ka mag-stumbling block sa ibang tao. Ito, nabanggit ito nila mama kasi na-experience din nila to na ano ba yung value ng pangalan na yan? Kasi ganoon din yung kay mama eh. Nung tinatawag silang pastor nung bata pa sila. Ano ba yung value niya? Nung tinatawag pastor, sister na lang. Or ate girl, gano'n. Di ba alam? Yung gusto nilang yung panahon na yun, hindi ka lang, yung matanda. So kung ano man yung uso ng panahon na yun, yung gusto ng tawag, brad na lang, pare na lang, ano yung tawag mo? Part or pass, I don't care. Kasi wala naman, di ba? Tao tayo eh. Inisip natin na ang pangalan lang yan, ang panganay, magulang, wala yan, labels. Sino yung pangalan sa labels?
Pero na-realize nila, Papa, dahil kasi nakailang simbahan na naman sila, na-realize nila kung ano yung pain na hindi kayo recognize sa pastor pala. Recognize nila yung value ng term na pastor. So para sa atin naman na may mga blessing, may mga talents, na may mga calling, kung ano man yun, na singer ka sa church, gano'n. Huwag mo siyang malitin na singing, na huwag mo siyang malitin na nag-share na ako minsan. Huwag mo rin siyang malitin na, wala naman, bali yan yung pakanay. Wala, pare-pareho naman kaming anak dito. Totoo yun, pero biblically kasi may mga blessing kasi na nakalaan sa mga ganong positions. Like tulad ng mga taong in positions din, hindi naman natin maririnig. Kailangan mo makinig si BBM sa akin, di ba? Pogi ko naman. Pero tulad nga nila nasa position, huwag nyo rin baliwalayin yung positions na meron kayo. Managers kayo, nurses kayo, like may weight doon sa pangalan na yun, and may blessing na kasama yun. Hindi natin alam. Of course, hindi ko alam. Pero may calling yung Panginoon kung bakit ka dyan. Na siguro hindi siya ganun kalaki. Pero may calling yung Panginoon sa'yo dyan sa pagtitinda mo yan. Kasi kung mali yung itinda mo, maraming magtatahin. Yung isda na binenta mo lahat, ano pala, iba lang sana pala, tapos pinabanguhan mo lang, wala na. Maraming magtatahin, isang buong barangay. Hindi mo siya madali makikita kasi yung value ng ginagawa mo kasi maliit yung view natin. Tulad isa. Sobrang iksi lang naman nakikita natin. Pero mahalaga yung ginagawa natin kung anong calling meron tayo. So, may teacher. Minsan nagsasaway ka, minsan feeling mo ang pangit ng value ko siguro, sinasaway ko lahat ng bata. Pero may value yun, whether may intindihan ng mga bata yun hindi. Sa mga nag-aaral, nakakatamad mag-aaral talaga. Totoo talaga yun. Pero may value yun lahat. Kasi pagdating mo sa pagtanda mo, ma-realize mo na siguro yung math, hindi ko siya gamitin araw-araw. Hindi ko naman siguro i-solve ko ni circumference niya, di ba? Pero ma-realize mo na may value pala yung mga maliliit na bagay tulad ng math. Na kailangan ko palang tandaan minsan na some things are part of a whole. Pag tinignan mo yung volume, pag tinanggal ko pala to, ganun pala. Pag inisip mo yung differential, may kita mo na yung minimal changes na nag-lead into greater slopes or whatever. Like, may value silang lahat. Tapos, huwag lang tayo mabilis masyadong salita. Kasi feeling ko dun din, bukod sa may calling yung pangyayari na yun na yun nga, may stronger yung bunso, tapos susunod yung pangyayari din sa Eliza. Feeling ko naging katuparan yung pagdala niya yung magiging dismissive na sa meron siya. Kasi, alam mo yun, nakikinig kasi yung Panginoon lagi. Diba, at least si Isaac din niya narinig, pero narinig niya ng Panginoon. Hindi naman sinabi ever na alam ni Isaac na sinabi yun ni Esau eh. Pero what if na alam ni Esau yun? Ay, ni Isaac yun. Na sinabihan siya na wala na po, ay, hindi ko ba yan? Panganay. Tapos may boy ka na anak, di ba? Favorite siya ni Isaac eh. Tapos si Isaac yung magpapamana. Tapos sinabihan ka ng anak mo, wala kung pakialam dyan. Siguro may siya isipin ka nun. Pero isipin niyo naman sa Panginoon, nakaligtasan yung gagawin yun. Gusto ko magsingin na yun. Yung nakakatakot kasi sa sa soup, hindi mo kasi alam kailan ka mamamatay. So baka yung ending mo, pinagpalit mo yung Panginoon sa inuman. Yung ending mo, pinagpalit mo yung Panginoon sa pustahan. Kasi may sugar na yung araw. Nakakaya naman kila tropa, di ba? May miss ko. Or pinagpalit mo yung Panginoon kasi nag-email ka magdamag. Hindi kasi natin alam kailan tayo mamamatay eh. Pwede tayo mamatay na nandun tayo sa kasalanan. Kahit gano'n tayo kapayat, maraming pastors na nag-claim nun na namatay sila, living a really good life. Pero pagdating na sa dulo, nandun sila sa panahon na may kasalanan sila. And then, pinapakitaan sila ng angels na kailangan pala magsisi. Minsan forgiveness lang. Ngayon mukha siyang lang kasi kung mali yung problema. Pero kung malaki forgiveness, big. Or minsan naman, nagselos ka lang. Kasi nakakaselos naman ng ibang tao minsan. Pero yun ngayon, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon kasi may reason kung bakit andyan yan. May reason kung bakit ikaw. Kaya nga in everything give thanks eh. Tsaka kung tignan mo yung verses, di ba nakasabi na pansin ko lang sobra. Lead by example. Ibig sabihin, although nakikita mo yung kasalanan ng ibang tao, huwag kang mag-focus sa mga ng iba. Mag-focus ka na i-correct yung sarili mo. Ayan, amen. Kasi, nakakatakot kasi pag nag-correct ka masyado ng iba, tapos, kunwari, nalangit sila, di ba? So, kinorek mo, 20 ka tao, napunta sila ng langit. Ikaw tuloy na lang kung correct mo hindi. Kasi nakalimutan mo i-correct yung sarili mo. Kaya siya lead by example kasi focus on yourself. Na lalo na kung nasa position of power ka or nasa position ka, hindi to sa church lang ha.
So, nasa posisyon ng power ka, like manager ka, ganun, or like leader ka ng team, itry mo naman na huwag tumandaya. Or at least naman huwag mo naman ipakita sa lahat. Dagan tumandaya, guys. Na makakuha tayo dito. Di ba? Kasi alam ko may mga ganun na, hindi mapapansin. Okay mo lang. Na mag-lead tayo by example kasi nakafocus tayo dapat lagi sa sarili natin. Kasi yung Christianity, kasi yung pag-i-save natin, individual siya. Hindi mahalaga kung ito nga yung sinasabi ng maganda rin itong verse na feeling ko eh. Hindi ko alam kung ano yung verse mismo. Pero yung mga prophets or like yung mga disciples na pumunta sa Panginoon, tapos sinabi niya, hindi mo kayo kilala. Ano yung sinabi nila, diba? Marami kong pinalis na demonyo sa pangalan mo, marami kong kita mong ganito. In short, pwede kang magligtas ng sobrang daming tao pero ikaw yung may kasalanan. Amen. Yun yung nakakatakot, di ba? Like nasa position ka, pinapakita mo sa lahat ng tao kung paano yung tama. Tapos nasa langit sila lahat, tapos ano ka tuloy sa ano, hindi ka I mean, personally, hindi ako magawa. Kaya, mag-focus tayo sa sarili natin, sa kung ano yung laman ng puso natin. Huwag tayo matakot sa open review, kasi nakalagay dito sa Bible na maganda pag nasabihan ka ng diretsyo, kaysa yung nakikipagtawanan lang silang lahat sa'yo, tapos, magpapakamatay na ako, tawa kayo, diba? Wala siyang point eh. Minsan maganda na sinasaway ka. Kaya, huwag natin, kasi ito, narinig namin si Papa sa Barberoan, nagkakaproblema siya sa open review, which is cute. Pero yun nga, na pag may kasalanan ka, pag may nagko-correct sa'yo, huwag ka diretsyong bumal, na ikaw nga, kasi ang dali kasi bumaliktad eh, ang dali mo agad. Isipin mo agad na ako nga, sige, asan ba yung mali ko muna? Kasi pag nakita niya naman na naging tama na yung buhay mo, may inspired din naman siya na gawin yung tama eh. Kung may nakita ka ng opera, tapos tinama mo siya, naging tama yung buhay niya, tapos ikaw nung umopya pa rin, ano yung nahihiya ka naman, di ba? Unless wala kang hiya talaga. Pero, nahihiya ka rin din siya, di ba? Pero yun nga, yung main na ano talaga dito na yung suit ni Esau, hindi siya limited sa sobrang godly things na madaling makita. Pwede rin natin siya tignan sa mga maliliit na bagay sa buhay natin. Na huwag nating sayangin yung favors na meron tayo, yung blessings na meron tayo, yung benefits na meron tayo. Pwede rin siyang mag-work sa opportunities. Minsan, sobrang ganda ng relasyon mo sa work mo, sobrang ganda ng relasyon mo sa lahat ng katrabaho mo, tapos may bagong opportunity. Tapos nag-apply ka, nag-quit ka, tapos hindi ka natanggap. Ano magiging iyak ka naman? Sabi mo, Lord, ba't naman siya na promote? Nag-quit ka kasi. Ikaw yung pinakamatagal dyan sa trabaho mo eh. Kasi kayo nag-quit. Ano mo yun? Like, pasahin yung parang nakakaya na part eh, para sa kay Esau. After niya ibigay lahat, after niya isuko, kasi wala siyang pakialam, hihingin niya ulit. Nagalit. Nakasa na kasi, ibigay mo na sa akin. Ba't niya akong binigay doon? Hindi naman kayo yun eh. Kasi parang yung sa parable of talents, so bakit ganun yung nangyari, di ba? Buti hindi niya ginawa yun. Yung one talent na tinago niya lang, parang pumunta sa Panginoon na, Lord, akin yung tinatubo nila. Akin din naman yun, iba naman kami binigyan niya, so bakit hindi pwede para sa akin? Para sa'yo din yun, hindi mo naman siya kinuha. Yun din yung sinasabi ko nung last time na nag-share ako na, pag nag-pray ka, minsan binibigyan na ng Panginoon, nag-tithes ka, minsan open na yung langit, pero kailangan ko rin siyang putin. Hindi mo pa rin balik sabihin na hindi, bukas na yung langit, ready na ako. Kailangan mo pa rin siyang ipag-pray. Hindi ko naman sinasabi na ako maghirapan, pero minsan kailangan mo siya i-pray. Amen. Kasi, yun nga, baka dinidismiss mo pala yung blessings ng Panginoon. Kaya sinasabi ko na maging sensitive tayo lagi, pati ako. Kasi may mga bagay na sanay na tayo, hindi na natin makita. Like, kita mo lagi yung mga anak mo, lagi yung mga andyan, kukulit naman yan. Pag nawala yung isa dyan, iyak ka rin eh. Kasi ikaw na sa Panginoon, gano'n rin yung tono mo, Lord, ba't mo siya kinuha? Hindi mo siya pinansin, mga andyan siya eh. Ayaw mo sa kanya eh. O sa mga anak naman, Lord, lagi na mga andyan yan, lagi naman kasalita yan, lagi ako yung mali. Pag nawala yan, wala ka ng mali, pero wala ka na rin nanay. Diba? Like, minsan masyadong maiksi yung tingin natin, sobrang liit ng problema, tapos doon na tayo nakatingin. Malawak pa yung buhay eh. Malapad din siya. In short, pwede kang tumingin sa gilid. Bukod sa malayo siya, malawak din siya. Hindi lang siya nakaikot sa'yo. Kung tingin mo tao ka, tao rin yung kausap mo. So, like, i-value mo yung meron ka para makita nila kung ano yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kasi kung hindi mo siya i-value, kukunin siya ng iba, tapos feeling mo kasalanan ng Panginoon. Kasi ganun yung ginawa niya yung Esau eh. Sinisi niya rin yung papa niya eh. Ba't mo naman binigay doon?
di ba halata na, ano siya, fair skin, tapos ako dito, mabalbot. Hindi mo kasi pwedeng sisihin lagi ba tao. Kaya nga talaga, niniwala ako dun sa live by example, tapos individualistic yung buhay. Kahit pamilya kayo, to be fair, sa dulo ng lahat, may sarili ka pa rin buhay. Kung mali yung magulang mo, kung mali yung kapatid mo, mali yung anak mo, mali sila. May sarili ka pa rin buhay. Itama mo pa rin yung sarili. So kung mali sila, may pinatay sila, may kinupitan sila, may sinaksak sila, nangupit sila, nandaya sila sa exam, or hindi sila pumapasok, may mali sila. Pero itama mo pa rin yung buhay mo. Huwag kang gumawa ng kasalanan para itama sila. Like what if yung ginawa niya isa, pinahiya niya muna sa isaw? Hindi yung ginawa niya, pinakitaan niya pa rin ng love. Yun yung ginagawa ng Panginoon. Nagkamali tayo lahat-lahat. Pero yung sagot niya pa rin love. Na sorry Tapos, anong ginawa niya isa, humihingi pa rin siya. Binigyan pa rin siya ng Panginoon. Isa. Although hindi nilin yung para sa kanya. Kasi parang ganito rin kasi yung nakita ko sa buhay ni Moses na siya dapat yung magiging head priest. Siya naman talaga, to be there. Pero ayaw niya Kasi hindi ko rin kaya, Lord. Namin ito, mas magaling ito. Wala talaga Pero yun nga din kasi, ito napag-usapan din namin doon yung niya. Pag pinili ka ng Panginoon, okay, tanggalin natin yung context ng simbahan kasi minsan nakakatakot na baka pinili ako ng Panginoon, Lord. So, minsan pinipili niya tayo sa mga trabaho natin. Na, para ka talaga yan. Minsan may feel mo yun Dito talaga ako Dito ako magaling. Sa ibang mga magulang, yung iba nanay nasa bahay, yun talaga yung calling yung iba Kaya kung siya wayan, kasi yung binigay siya. Pero yun nga, tuloy ko kay Moses, hindi niya rin kasi tinanggap, tinayaman niya rin. Hindi niya lang, nagalit yung Panginoon Kung babasahin yung verse, nabasa niyo na dapat kasi yung reading. Na, sabi niya na, Lord, hindi ko kaya, nagalit yung Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Nagalit naman yung Panginoon. Pero parang siya nag-skip, tapos kumain na lang yung Panginoon na si Aaron. Pero yun yung sinasabi ko na, sana ganun din tayo. Naggahan na lang yung Panginoon na, pag ayaw talagang sumunod, ako ulit talaga, yung response natin is with love. Kasi hindi naman agad pinatay si Moses sa akin. Pinagbigyan niya. Pero ano yung nangyari dahil pinagbigyan niya? Puro mali. Hindi naman po kasalanan lang din si Aaron, pero maraming kasalanan na nangyari na dahil kay Aaron. Kasi pumayag siya. Yung kasi dito, yung interpretation to dito, yung point of view ni Moses is para lang sa tao. Pumili siya ng para lang sa tao, yung nakuha niya para sa tao. In short, para lang din sa congregation. So, sino yung pumayag na gumawa ng bull? Sino yung pumayag na ganito? Sino yung umaangal sa kanya na, ano ba yan? Sabi ng mga tao, kinakabahan na ako, wala daw silang kinakain, umuwi ng tao sa Egypt. Sino nagsabi nun? Kasi pumili ka ng tao na para sa kanila lang. Pinili ka ng Diyos kasi para ka sa Diyos Yung hinahanap nyo mag-represent ng para sa Kanya. Kumanap ka ng human representative. So ngayon, meron kami human representative. So, kung ako yun, hindi ko rin pwede kisihin si Aaron. Pinili ko siya Hindi siya pinili ng Panginoon to be fair. Pinayagan ng Panginoon. So, minsan tayo, pinipili tayo ng Panginoon, tapos pinapasa natin yung responsibilidad sa iba, huwag natin sinakawayin. Nga kunwari, meron kang mga problema, meron kang mga utang, tapos meron sumagot ng utang mo, tapos hindi ka nabayaran ng buo, awayin mo siya, binabigyan ka na. Or like meron kang anak, tapos lagi nandun sa kanila, di mo naman pinapauwi, tapos doon nagka-problema, kasalanan ng magulang niya kung pinagalitan anak mo. Andun siya lagi sa bahay ng iba pinayagan mo Like meron tayong fault most of the time. So, mag-focus tayo sa sarili natin, tapos tuwing mahina tayo, balik tayo sa Panginoon. At lalong-lalo na tuwing malakas tayo. Amen. Kasi lagi natin din di ba? Parang sobrang hirap ng buhay, nakasala sila. Sobrang hirap ng buhay, nakakasala sila. Sobrang sarap ng buhay ni Solomon, nagkasala siya ng marami. Kasi minsan sobrang sarap din. Kasi madaling isipin, di ba, na hindi ako magkakaroon ng kabit na 700. Hindi mo talaga kaya. Isipin mo rin na hindi ako magpapagawa ng sobrang daming church. Hindi mo rin kaya. Hindi ka nag-ambag kung ginawa ko na rin. So, yun na naman na huwag natin i-judge yung mga tao sa Bible. Kahit si Judas. May kasalanan talaga siya, malaki. Fair. Pero yung kasalanan niya sa Diyos, hindi niya kasalanan sa iyo. So, huwag natin isipin lagi na sobrang mali niya. Kasi before yun, kasama siya ng Panginoon the whole time. Sumusunod siya sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Tapos nag-preach din siya ng sinabi siya. Ginawa niya lahat, habang kasama niya yung Panginoon. Pero nagkasala siya once. Ano tayo? Nagkasala tayo once. Twice. Thrice. Kasi araw-araw niya talaga kasala yun.
So, ayun. More on, pag tinignan natin yung Bible, huwag natin siya tignan as people na are wise. Tulad ng sinabi sa Proverbs. Do not be wise in our own eyes. Ano yun? But in our understanding. Ayan. Sige. Marami siya memorize. Pero yun na pag ando tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin, which is lahat, lagi tayong bumalik sa Panginoon. Kasi minsan tama tayo, pero mali sa mata ng Panginoon. Tama naman umanap ng opportunity pero mali pa rin mataya. Tama naman umanap ng revenge. Kasi nagagalit din naman yung mga tao nagagalit din yung Panginoon. Pero sabi niya na siya na yung gagawa nun. So, huwag mo na gawin. Kasi pag amin ka na sa sobrang skip ng sitwasyon, lagi na tayong tama. So, pag sobrang hirap na ng panahon, bumay tayo sa Panginoon, kasi baka magigaya tayo isaw. At magsisita tayo sa babalik sa Kanya. Pag sobrang sarap naman ng buhay, kagaya ni Solomon, lahat tama, bumalik tayo lalo sa Panginoon. Kasi, lagi kasi sinasabi na yung mga demonyo nakakatakot, pero para sa akin, hindi sila nakakatakot. Ang sarap na nila. Kasi kung nakakatakot sila, walang lalapit Parang kung may diabetic ka, wala talagang cake na mukhang tae. Sinasabi ko lang. Lagi talaga silang masarap tingnan. Wala talagang ice cream na hindi ka maglalaway. Walang may uric acid na tumingin sa mangga sa biyak. Hindi. Ang acid niya naglalaway ka na. Laging masarap yung kasalanan. Lagi siyang madali. Parang yung soup. Hindi naman siya kasalanan. Pero it's like cutting corners. Laging madali yung hanap ng paraan na hindi righteous. Minsan kasi hindi naman siya kasalanan pero hindi siya righteous So hindi natutuwa yung Panginoon. So yun lang. Na tignan natin lagi sa sarili natin, huwag tayong matakot sa pag-correct. Kasi pag dumiretso ka na, tapos na sa dulo, tapos mo makikita yung mali, masakit. Kaya minsan, kahit lagi akong nasasabihan ni Mama kasi madaldal ako, mga sinasabi, madali kasi magsalita So yung marami akong kasalanan na sinasabi ko, paano mo kwenta yan si hindi naman nagtatrabaho ng maayos sa gobyerno, maraming issue, kami naman kami. So, pag tayo, kung wala kasi, sa akin, dalawa yung pastor ko sa bahay So, pag may kasalanan ako, matatamaan din talaga ako. Siyempre, sumasagot pa rin ako kasi malakas tayo matapag tayo. Hindi pa rin mawala ng astig dito. Pero, yun na nga, kung tayo na walang masyadong i-check sa atin sa bahay, i-check natin yung sarili sa atin. Tapos pag chinek tayo nung kapitbahay natin, minsan naman kahit chismoso sila, tama sila Nakakawala lang kayo nag-aaway sa nila. Huwag mo kayo lagi mag-aaway. Ano pa kayo mo? Lagi naman talaga kayo nag-aaway. Pero tama rin naman ang mali siya sa pangyayanan. Pero lagi talaga rin kayo nag-aaway. Kaya yun nga, pag kinokorek tayo, hindi lang kasi laging nasa church yung nag-correct. Minsan ibang tayo nag-correct. Hindi porket nakasalanan sila, mali yung sinasabi nila. Kasi yung favorite ko dito yung kay Cornelius naman. Hindi siya Christian, pero tamang-tama siya. Lagi namin mapag-usapan ni Papa kasi tulad ng Sodom at Gomorrah, tapos yung kasalanan ng kay Noah. Yung kasalanan nila umabot sa Panginoon, napansin ng Panginoon, nagalit siya. Sobrang na, di ba? Like, grabe umabot na sa langit yung kasalanan niya. Kay Cornelius naman, grabe ang bait mo umabot na dito. Umabot sa langit din. Tingin ko naman wala pong sobrang bait dito na umabot na sa langit. Sana nawa. Yung ano lang, na huwag natin i-dismiss yung pag-correct ng ibang tao, lalo na yung matatanda. Like, alam mo yun, mga 60, 70. Huwag ko naman tanongin ilang taon na ba kayo, mga ano, baka ba kayo? Hindi ako nililig, pag-correct na, sorry. Like, huwag natin i-dismiss yung ibang tao kasi tulad nga lang sabi sa Bible na there is wisdom in gray hairs. Amen. Na hindi naman Christian lang yung may gray hair, di ba? Lahat nga gray. Hindi naman siguro nagka-Christian yung mga mata natin. So pag may nagkukulang sa inyo, hindi ibig sabihin na kailangan ka-church nyo, minsan, siguro hindi sila tama, pero i-check nyo sarili nyo pagkatapos. Pag sinabi nga, grabe naman magmura, tapos narinig mo galing sa sobrang lakas uminom, ay, gano'n tayo. Hindi mo naman siya kailangan sa parin na, uminom ka! Kasi yung tulad yung verse nila, no, na huwag kang magtanggal ng muta sa mata pag meron kang troso sa mata. Tingin ko yung mali kasi doon, na, madalas hindi napapanggit. Kasi pag may troso sa mata mo, hindi mo talaga siya nakikita. In short, gumagawa-gawa ka lang ng problema. Kasi kung may troso sa mata ko, hindi ko talaga alam kung may muta kayo, promise. Kasi hindi ko na kayo makikita So pag tinay ko yung sundutin, tatamaan yung mata niyo. Pag tinamaan yung mata niyo, magsasampalan, mag-aaway tayo.
So, tingin ko yun yung totoong meaning ng konti lang na. Like, parang yun yung alternate meaning ng verse na hindi ka dapat nagko-correct pag may muta iba. Tingin ko yung pinaka-point ko is hindi mo talaga makikita yung mali nila habang may mali ka pa. Oo. Kasi laging mali lang nila makikita mo. Kaya ka-focus mo na sa sarili. Pag natanggal na yung muta, kung may muta mo siya, may troso, makikita mo at least. Whether i-correct mo yun or ipapagkasan mo sa Panginoon, at least nakita mo muna na mali talaga siya. So, yun lang na pag may mga problema, may opportunities, balik tayo sa Panginoon. Kasi di natin alam minsan yun na pala yung susunod. Minsan ibibigay na pala natin lahat. Kasi may mga promotions na nagtatanggal ng Sunday natin. May mga change in career na nagtatanggal ng buong simbahan natin. So, di ba naman sinasabi na sobrang tama ng church kasi dito nga tayo sa hospital. Tingin ko yung first part ng dapat natin gawin is malaman na meron tayong problema. At huwag tayong matakot na may problema tayo. Amen. Kasi pag pumunta ka sa Bible, pumunta ka sa simbahan, na iisip mo na hindi ako magkakamali, huwag ka na siguro pumunta dito. Kasi dito kami para magtulungan, para maging tama eh. Kasi kung dito ka sobrang tama mo na, lahat na nakikita mo kanila. Oo, ka naman. Dito ka na sa church na puro tama. So, yun lang. Huwag tayong maging mayabang. So, no na always tayo may kasalanan. Whether feeling natin sobrang tama na natin, minsan yung puso natin balik. Kasi meron din sinabi sa Bible na kahit gano'ng tulong mo, kahit ilang gawin mong blessing maganda, kung nasa maling parte yung puso mo, if it's without love, it's not okay. So, yun din, check natin yung puso natin, hindi lang yung gawa. Kasi hindi naman yung kapitbahay yung titingin, mamupunta ka sa langit, Panginoon naman. Pero kung sila yung titingin, kikibuloy ka na lang kasi bigla pa naman daw siya. Kasi baka walang pamilya yung kapitbahay, diba? Hindi naman tayo kikibuloy. So yun lang yung sa akin, yung Sunday na mag-reflect tayo, huwag tayo mayabang, balik tayo. Amen.